So yun guys, no, good morning. So ngayon na Holy Week. So Thursday. So andito tayo ngayon sa roof deck para i-share sa inyo yung activities ng isang building pag during Holy Week. So ito yung paglilinis ng overhead tank. So ito normal to sa isang establishment, sa mga commercial or residential na naglilinis ng kanilang overhead tank. So para mapanatili natin malinis yung mga tubig na sinusupply natin sa ating mga residente o sa mga commercial establishment. So first, so dito yung ito yung dalawang overhead tank namin. So ngayon nag-drain kami ng tubig dahil meron pang konting tira. So papakita ko sa inyo kung ano mga dapat ba natin patayin na valve pag naglilinis tayo ng overhead tank. So pinatay namin tong isang valve na to. Ito yung nagsusupply para sa aming gravity. So makikita nyo linya nya papunta dito sa tatlo kasi ito yung gravity na tubo, tatlo. Then meron kaming tubo, valve ulit. Ito naman yung para sa dumadaan sa booster pump. So pinatay na rin namin to. Ito nyo naman naka shut off. So patay na rin siya. So yung connection nya makikita nyo, ayan, papasok dun sa tubo nya. So yan yung mga dapat nating tandaan bago tayo maglinis ng overhead tank. So siguraduhin natin na nakapatay yung mga supplying valve papunta doon sa mga establishment o sa mga units para walang mahalong dumi na like sabon dahil maglilinis nga tayo ng overhead tank. So dapat walang makapasok na tubig. So dahil isa lang muna lilinisin namin itong ano na to, itong tank na to. Itong isa, yung kabilang tangke na yan, open yan. So yan yung magsusupply sa mga residente namin dito sa condominium para continuous pa rin yung supply ng tubig sa kanilang mga unit. So hindi natin hahayaan na magkaroon ng water interruption sa mga unit. Siyempre may mga naliligo, may mga gumagamit, may mga naguluto. So kailangan dire-diretso lang. So maya guys, tignan natin yung mga tao ko na naglilinis to sa loob. At isa pa, dapat safety first ang ating pairalin pag naglilinis tayo dahil nasa taas tayo ng building. So siyempre yung tendency niya medyo maaraw tulad ngayon. Ngayon ang tinempo namin around 8 o'clock nag-start kami. So para hindi pa ganun kainitan dahil mamaya mga alas 10 mainit na. So at least meron pang konting kulimlim o medyo hindi pa ganun kainit. So yun guys, so nakita nyo naglilinis yung tatlong staff ko. So sabi ko nga sa kanila pag medyo nakakaramdam sila ng init na, akat sila ulit. So para maging safe sa katawan din nila. So yun, good morning guys. So yung aking na-share na video, ito yung tinatawag na annual cleaning ng overhead tank. So ano nga ba yung overhead tank? Ito yung imbakan natin ng tubig sa isang establishment tulad dito sa condominium. So yung overhead tank, nililinis namin yan every year para yung tubig na sinusupply ng building sa mga residente namin dito malinis. Kasi siyempre sa loob na isang taon nagkakaroon ng konting may mga kalawang na hindi naman ganun kalaki. I mean, siyempre nasa sala pa rin naman yan, may strainer yung overhead tank na yan. So malinis pa rin yun. So para maiwasan yung dumi doon sa loob ng overhead tank, so every year nililinis yan. So sa ibang establishment ganun din yan. Nililinis din sila every year sa iba't ibang mga commercial or residential establishment.
So bakit nga ba ito ini-schedule ng Holy Week? Kasi ito yung best time dahil yung mga residente, kadalasan yan nasa out of town, nasa bakasyon yan. So konti lang yung gumagamit ng tubig. So yung tubig na naka-reserve habang naglilinis kami, patuloy pa rin namin masusuplayan. So hindi kami magkakaroon ng water interruption dahil meron kaming enough water para mag-supply doon habang nililinis namin. So hangga't maaari, iniiwasan natin na magkaroon ng water interruption doon sa mga residente dahil syempre yan, may mga nagluluto pa rin yan, hindi naman lahat kasi nasa bakasyon. So kaya hangga't maaari, magkakaroon tayo ng konting ipon habang nililinis natin yung isang overhead tank. Vice versa, ganun din, pagkatapos linisin ng isa, yung kabila naman, may ipon naman din yung isa. So yun guys, maraming salamat sa mga patuloy na nagsusubscribe sa ating YouTube channel. At maraming salamat din sa mga nagko-comment na nagtatanong about dun sa mga topic na ina-upload ko. At ako ay papasalamat kahit paano nakakatulong sa mga katulad ko na trabaho na ginagawa. So dun sa mga pollution control officer dyan, safety officer, sa mga building engineer, katulad ko property manager, yung sa mga baguhan sa property management. So, comment lang kayo at baka sakaling meron ako ma-share at maitulong na konting kaalaman sa inyo. So, ulit, maraming salamat. Ngayon is Thursday. So, medyo late upload lang yung aking video. Okay, maraming salamat ulit.